Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahimpapawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYM 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolod, DYRN 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santos, DXOC 1494, Ozamis, DXOW 981, Davao, at Radyo Pilipino Podcast Center, Manila. Ito ang kabahagi mo, Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. RadyoPilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Handa ka na bang pumasok sa mundo ng sports? Kung ready ka na, welcome sa headquarters ng Usapang Sports. Sports Minded. Saksihan ang inspiring, unfiltered moments kasama ang mga paborito mong athletes and sports legends at ang mga secrets to win mula mismo sa mga bigating coaches. Sports Minded. Uplifting stories. Breathtaking adventures. And real-life conversations on and off the court. This is your exclusive access to the celebrities of sports. This is Sports Minded. This is Sports Minded. Magkakaiba man ang hilig natin sa buhay, pero iisa lang ang goal natin na gusto. At ito ay maging matagumpay sa anumang larangan na ating papasukin or kahihiligan. It's a beautiful Saturday, mga kabahagi at kawan. Welcome to Sports Minded Season 2. I'm Kathy G. Isang oras na naman tayo magkakasama-sama para pag-usapan yung mga kaganapan sa mundo ng sports. We are lucky today dahil ang ating makakakwentuhan hindi lang isa, dalawa o tatlo, marami pa ang kanyang kinabibilangan na sports. Nako, kaya nakaka-excite ang ating guest for today na makakakwentuhan. But before that, napapakinggan po tayo sa lahat ng Radyo Pilipino and 1FM stations nationwide. Ganon din po sa streaming at www.radiopilipino.com or www.1fm.ph. You may also visit ang ating FB, ang ating Facebook at YouTube, Radyo Pilipino and 1FM. For your questions, pwede po kayo mag-text in sa 0968-898-2503. Kabahagi at kawan, bago ko ipakilala sa inyo ang ating guest for today, ito po muna ang ating One for the Books. Here's One for the Books. One for the Books. One for the Books. Katulad nga ng binanggit ko, kabahagi, kawan, ang ating guest for today, alam nyo ba, ay tinawag na multi-sports athlete. Kung saan, meron siyang not just 1, 2, 3, 4, 5, hanggang 10 atang sports ang kanyang ginagalawan. That's One for the Books. Here's One for the Books. One for the Books. One for the Books. Another One for the Books. Alam nyo ba na isa sa kanyang mga sports ay Muay Thai? Ang Muay Thai ay mas kilalang Thai boxing at national sport of Thailand na may 65,000 professional fighters. Ganun kadami at ganun kasikat ang Muay Thai sa bansang Thailand. Another One for the Books. Here's One for the Books. One for the Books. One for the Books. Eto sure naman ako dito, mga kabahagit kawan. Dahil alam nyo ba na ang pagiging multi-sports athlete ay napakadaming benepisyo naman. Lalo na sa kanilang health at wellness, kagaya ng pagtaas ng IQ at pag-improve ng problem-solving skills. San ka pa? Mataas ang IQ at madali mag-solve ng problem. So,
pasok na tayo sa sports. Another one for the books. Sports-minded. Sports-minded. And this time, ipapakilala ko na po sa inyo ang ating guest for today. Kapit kayo mga kabahagit kawana dahil nakukulang ang isang page sa kanyang mga achievements, sa kanyang mga pinaggagawa at pinagkakaabalahan pagdating sa sports. Ang ating guest for today, siya lamang naman po ay nag-aarnis, sikaran, penchaksilat, tama, penchaksilat, jiu-jitsu, muay thai, MMA, mixed martial arts, at siya rin ay stuntman, stunt double, na mga artist, tama, may alamin natin sino yung mga nakadouble niya. Precision stunt driver or driver at rubber boat and jet ski operator. Meron pa bang nakalimutan doon? Parang ang dami. Pero eto pa, ang kanyang career history City Kings Fight League in Cebu, MMA Fight Champion. JB Dream Fight Quest 6 in Cebu also, Muay Thai Champion. Bogo City, Cebu, Jiu-Jitsu Tournament Champion. Flip Sports Jiu-Jitsu Open 2023, July 2022 to 2023, champion din siya dyan. Arnis, Kakoy 12 Pares World Champion, palarong pambansa player 2 times, 2009 and 2010. Philippine National Games Champion, Sikaran Tournament Baras Rizal Champion. Penchaksilat Tournament Negros Occidental Champion din. And many, many more. Kasi kapag sinabi ko pa ang iba pa, baka maubusan po ako ng hiningay ng oras. Ayan, kasi napakarami niya pong achievements at nakakatuwa at nakaka-excite ang ating guest for today. Kaya naman, wag na nating patagalin pa. Let's all welcome to Sports-Minded Mr. Zen Pasible! Hello, Zen! Hello po. Good afternoon po sa lahat. Good afternoon to you. Zen ba or should I say Engineer Zen? Yes, engineer po tayo. Engineer, di ba? You're by profession? Yes po. Licensed, registered mechanical engineer po tayo. Wow! Talaga naman. Parang nasa iyo na ang lahat. Zen. I'll call you Engineer Zen or just Zen? Just Zen lang po. Zen, oo. Zen. Ayan talaga naman todo-todo ng achievement mo. Meron ka pa bang gusto? Meron po. Marami pa. Hindi pa. Nagsisimula pa lang ako. Talaga? So talagang gusto mong punuin yung parang isang 12 pages ng ng mga achievements mo. Yung resume mo, baka naman kapag tinignan na yan, sumuko na malamang yung employer sa'yo. Zen, ito muna, bago natin puntahan ang iyong mga pinagkakaabalahan, bago natin puntahan ang iyong mga achievements, tell us your story. Saan ka ba lumaki? You're from Cebu, right? Yes po. Cebu. And then, lumaki pa ako sa probinsya ng Cebu, sa Balamban. Tapos, na-link ako sa sports since elementary, high school, and then college. Okay. So, simula pagkabata, may yung competitive na kasi ako. So, gusto ko yung mga sports. Ayun. Gusto ko mag-excel. Yun. Sen, ilang kayo sa family? Or how many are you in the family? At pang ilan ka? 7 po. Wow. 5 kaming magkakapatid. Oo. Lalaki lahat. Tapos, tapos pang ilan ka? Yung pang-5. Pang-5. Wow. Youngest. Pang isang team na pala ang kayo magkakapatid. Oo. Lahat ba ng mga kapatid mo Zen are into multiple sports like you? Hindi. Sa kanila, basketball. Pero sa akin, ako yung pinaka, mas extreme ba? Extreme ba ka mo? Zen, ano yung unang sport mo and paano ka napunta? Who encouraged you? Simula ko ng sa elementary ako. Okay. Naging chess player ako sa aming paralan. Okay. Tapos pag high school, naging softball player at saka badminton. And then gusto ko nakita ko yung mga martial art. So nag-arnis din ako. Wow. Parang
parang gusto mong karirin lahat ng sports na parang I mean, 'di ba? Parang napaka-rare for a person na talagang into sports lahat ng klase. Sobrang ikaw talaga ang dapat na isa sa mga modelo ng sports-minded. Talaga yung utak mo, sports-minded. Bagay na bagay ka for sports-minded. Talaga. 'Di ba? Kasi imagine na dun sa mga binanggit ko kanina about you, hindi pa pala included doon yung pagiging active mo sa badminton and basketball and everything, diba? So, included pa pala yun sa mga sports na pinagkakaabalahan mo. Who encouraged you, Zen? Siguro po, gusto ko talaga mag-excel. Gusto ko yung iba ko sa sa mga classmates ko. Yeah. Tapos, yun, gusto ko pag lucky ko, pag nasa college ako, maging varsity. Mm-hmm. Yun. So, makatulong sa family. Okay. Yun. So, yun po. Yung family mo ba, like your parents are very, supportive to you? In-encourage ka ba nila na, anak, sige, lahat ng sports na gusto mo, go lang, andito lang kami sa likod mo? Yes po. As long as hindi maapektahan yung pag-aaral ko, tsaka sa awa ng Diyos, na nag-excel naman ako, ma'am, tapos nakatulong din ako sa kanila ba. Oh, Zen, ilan lahat yung sport if we will count it? Parang ang dami, no? 10 ba? More than 10 ba? Kaya nga, ma'am. Oo. 7 to 10 siguro. Mga ganun, 7 to 10. Pero di ba sabi nga nila, kapag ikaw, you're into sports, dapat you have to focus on one sport lang para talaga yung mindset mo nandun lang. Pero sa'yo, talagang ang dami mong sport. Were you able to manage everything? Yes po. Yung mga sports ko ay iba-ibang coach. Kasi ako, madali akong turuan, madaling mag-catch up, tapos yung balance ng body ko, ang dali kong matuto ba sa lahat ng mga basics nice. Nila. Oo. So yun, hindi rin pabigat sa mga coaches. Palaging nagti-training. Kasi talagang yun yung passion mo, no? Talagang you really want, you're into esports talaga. Kaya madali kang maturuan kasi kapag may sinabi si coach, you listen to them at yun talaga yung nagagawa mo. Kasi sabi nga, di ba, once meron kang passion or gusto talaga, 100% you'll give your best, di ba? Your effort. Sa lahat ng sport mo, Zen, ano yung pinakamahirap? Lahat naman siguro ng sports mahirap sa beginning po. Yeah. So, kailangan mo talaga matutunan yung yung mga lahat ng basics. Everyday training, basics lahat, basic until mag-advance, until tournament. Tapos while practice training, mag-improve ka. Tapos during the game, doon ko na maibuhos lahat po. Oo. Zen, paano ka naghahanda mentally and physically bago ka sumalang sa laban or sa mga sports na kinabibilangan mo? Yun nga, di ba, student athlete, kailangan kong balansehin yung pag-aaral at saka yung sports pagiging mo. Oo, athlete mo. Athlete ko. Yun, simula sa bahay, gusto ko yung na-sort ko lahat yung mga gagawin ko. Yung mga assignments, mga dapat pag-aralan na para sa school. Tapos mag-prepare ako for the training sa afternoon, mga sapatos ko, yun. Mga uniform. So talagang discipline. Yes po. Oo. You've mentioned, Zen, na syempre pinagsasabay mo yung student athlete ka, 'di ba? Pinagsasabay mo yung sports at the same time you're studying. Meron bang times na nagkasabay ang sports na dapat mong salihan? Ano yung mas pinili mo na unahin? Yung school kasi namin, I'm from University of Cebu. So, lahat kami ng mga student athletes supportado ng school. Okay. So, pag may test tapos sa tournament namin, inuuna po yung tournament saka yung exam to follow na lang po. Pero pag magkasabay yung sports na yun? Papaano yung sa sports kapag nagkasabay? Isa lang na sports yung nasabihan mo or paano kapag sabay sila? May mga ganun. Mas mauna talaga yung sports, ma'am, kasi naka-schedule na yun. Aha. Ayun.
Okay. So, ang hirap, no? Pero, syempre, time management naman talaga ang kailangan mo para maging matagumpay ka dun sa pinili mong larangan. Zen, marunong ka ng Muay Thai, Arnis, Pencak Silat, motocross, and water sports. I can see in your rash guard, ha? Water sport. Ano dito yung pinaka-gusto mo? At ano naman yung pinaka-challenge ka na gawin? Gusto ko na yung maging extreme yung mixed martial art. Gusto ko mag-excel dito sa MMA. So, yun. For now, yung pinaka-gusto kong gagawin yung mixed martial art ko. Zen, na-apply mo ba ang discipline ng martial arts into other sports that you're into? Yes po. Always. Ano yung isa na masasabi mong disiplina talaga? Na na-apply mo sa other sports? Yung pahinga, diet, at saka time management. Yun po yung pinakauna talaga. Tapos dapat prepare ka yung body mo dapat prepare sa lahat. So that's why I train every day po. So, para laging handa po ba yung katawan ko. Oo, kailangan physically fit ka, 'di ba? Yes, sa dami ng sport mo, sa sports mo, kita naman na physically fit ka, Zen, 'di ba? How do you maintain it? Yung mga control sa pagkain po, ma'am. Yun talaga yung una, yung sa diet. So, more on protein ako po. Yun. Tapos, tubig. Yung mga kasabayan ko na mga friends ko, gustong mag-inuman. Sometimes lang po. Sometimes. So, meron ka pa rin ganong part na umiinom ka pa rin. Hindi kasi, minsan sinasabi nila, pag athlete ka or into sports ka, kailangan talagang disiplina, todo-todo from the food you eat, yung training mo, and yung mindsetting mo, talagang dapat lahat nasa tamang daan, di ba? But you also, meron ka pa namang happy time, parang ganon. Yes po, ma'am. Meron naman. Tapos, control lang. Tapos, hindi naman ako kasi yung training ko, mas intense. Intense kasi yung training ko, kaya hindi ako nakainom ako, yun. So, okay lang. Meron bang times na dumating doon, nakainom ka, magte-training ka, mag-jiu-jitsu ako? So far po. Laban tayo. Kung magagano, naghahamon ka kasi syempre, diba, medyo tipsy ka or nakainom ka. Meron bang ganun na time na nagamit mo yung pagiging martial artist mo sa mo, lalo na nga kung syempre may times na nakakalimot ka, 'di ba? Sabi nila pag happy may mga ganun ba, laban, parang ganun. Sports minded. Napaka-intense ng ating usapan dahil ito yung mga labanan-labanan at hindi lang 'yon, talaga namang magtatanong ka pa ba kung anong sport? Baka kapag may hinamon mo siya, lahat kaya niyang gawin, di ba? Parang wala nang iba Parang kapag gusto mo mag-basketball, pwede si Zen. Pag gusto mo ng jiu-jitsu, pwede si martial arts, sige ka. Water sports, okay. Para motocross, okay. Parang ganun. Check. Oy, mga girls. Di ba? Parang saan pa. Pero mamaya yan makikichismis tayo dyan. But before that, let's go back to our hanging question to Zen. Paano, Zen? Dumating ba sa time na nagamit mo yung pagiging martial artist mo sa dahil nga, or sabi mo, syempre, kahit papano naman, kanina, na may happy moment ba? Yung para bang lasing ka na, naghamon kami, mga ganun ba? Or talagang, we're able to use yung yung pagiging martial arts artist mo? Yung mindset natin kasi pag nasa martial art na tayo, nagiging mahinahon tayo ba? So, yung mga taong nag-ano sa'yo, pinagpasensyahan ko na. Correct. Yun. So, pag may mga pangyayari na aalis na lang ako, hindi na lang ako mag-init yung ulo. So, ikaw na umiiwas. Ako na umiiwas po kasi baka pang magawa natin. Sa dami niyan. Oo. Pag pinaghalo-halo mo lahat ng sport mo sa martial arts, talagang taob ang kalaban. Ganun ba? Oo naman. So far, wala namang mga pangyayaring ganon na may na ako, wala naman. Pansin ko, Zen, mostly individual sport. Have you ever played a team sport?
Yes po, meron yan sa Arnis. May team sport kasi doon. Okay, Yun. oo. Aside from dito sa mga nabanggit ko kanina, you are also a stunt action performer. Ito na. Makikichismis na tayo. Ano yung mga stunts na nagawa mo na, Zen? Sa movie ba ito? At sino yung mga artista na nakadouble mo? Nag-guess ka na ba sa Probinsyano? O kaya sa Batang Quiapo kasi? Or Black Rider? Ito yung mga nakikita ko kasi, di ba? So, saan? At sino yung mga nakadouble mo? Yes po, yung nabalitaan nyo siguro yung TV series na Almost Paradise. Mm-hmm. So, nandun yung mga sila Tito Art Acuña, sila Eric Tay Eruption, Will Devon. Yun, sila yung mga nakatrabaho ko po, yung iba't ibang Filipino actors po. Meron ding from America, sila si Christian Kane. Yun. Tapos pag may mga stunt driving actions, ako yung magja-drive, ako yung magja-drift ng cars. Oh, pati yun. Yung mga sa motorcycles, ako yung magja-drive para mag-execute ng yung saktong mga galaw para sa mga motor, sasakyan, yun. Oo, yeah, pati motorsports. Hindi ba mahirap ang maging stunt action performer, stunt action star? Hindi naman siguro. Konting adjustment kasi since may background tayo sa martial arts, so yung coordination talaga ng movements parang ang dali na. Kasi syempre, sino yung nakadouble mo na artista? Yung main na naging double ako, si Tito Art Acuña po. Art Acuña. Ano yung ginawa mo? Yan, di ba? Kalbo siya. Ako, nagpakalbo din. Talaga? Yeah. So, kailangan para syempre, no? Para hindi mahalata. Opo, Tapos, pag sa ibang artista na, medyo mataas yung buhok, pag nilagyan ako ng wig, yon para lang mag-execute ng mga malibag na mga movements. Tapos, tayo rin po ang nagturo ng mga martial arts sa mga artista sa stunt department namin. Ako yung kinukuha para magturo. That's good. Ang galing. Kasi Art Acuña is one of the best actor din, diba? Oo. Yes po. Oo. Makikita natin siya, hindi ganun ka-stocky katawan, pero talagang makikita mo yung niya, built niya, diba? Oo. So, aside from him, meron ka pa bang iba na na double? Marami na kasi sa international. Yes po. Sinong artista na Si Brad ba o sila? Forever dream na sana someday itong mga Hollywood actor na to maka-double ka or like makasama sa pelikula nila. MI is one of, 'di ba, mga ma-action 'yan eh. Yes po. Soon po baka 2024 may mga projects na na para sa atin. Hopefully po. That's good. Let's attract na natin yan, Zen. I'm pretty sure maraming offer pa darating sa'yo in 2024. Usually, kapag stuntman ka or stunt actor ka, prone sa accident. Meron ka ba mga na-encounter na ganun sa pagiging stuntman mo? Yes po, meron naman. Ano yung pinaka matindi? May preparation naman tayo, ma'am. Yung may mga paddings tayo. Okay. Curious lang kami, 'di ba? Syempre, kapag ganyan makikita natin, 'di ba? Di ba artista yung tumalon diyan yung stuntman ganun. Usually, how many takes yung mga ganyan? Kasi syempre, ang hirap para sa inyong stuntman, bugbog yung katawan nyo doon, 'di ba? Opo. From yung takes, mga 3 to 7 or 3 to 10 takes. Yun. So, ganun katindi. So, after the shoot, ang sakit ng mga katawan nyo. Paano ka nagre-recover dyan? Lalo na kung you're into... Meron bang ganon na incident na like nag-double ka sa isang artista, like nag-stand ka, tapos meron kang sport na kailangan salihan or may competition? May mga incident ba na ganon? And how do you manage it? Yep. So far naman po, wala naman. Okay. Oo. So, mas inuuna ko kasi yung sa shooting.
kaysa magsali ng sports. Kapag may Kasi, shoot, oo. Yes po. Pag may shoot kasi mas malaki yung ano, 'di ba? May yung pera na kikitain mo. 'Yun. So, mas priority yung sa shooting po. Oo. Ano yung last na sinut mo na naging statman ka, Zen? Season 1 and season 2, yung sa Almost Paradise po, ako po yung dyan. Nakita ko nga ang galing May mga Arnis, tapos bigla kang meron pang iba-iba, 'di ba? Na ano mo. Oo. Zen, ang dami mong mga sports, ang dami mong pinagkakaabalahan. Paano mo binabalanse yung personal na buhay mo nang meron kang hectic schedule or demanding sports career? How do you manage it? Siguro sa ngayon trabaho, tapos wala naman sigurong masyadong kasi nag-enjoy kasi ako, ma'am, sa lahat ng ginagawa ko. Yun yung pinaka-importante ba. So, correct. Family, sometimes may mga occasion sila na hindi ko masalihan dahil nag-training ako. So, bumabawi na lang ako pag makauwi ako sa amin. Yan. Zen, yes po. Isa kang engineer, isa kang multi-athlete, sport athlete. Ang dami mong lahat na lang ng sport. Kaya mo na, physically fit. Kumbaga, sabi ko nga kanina, nasa iyo na ang lahat. I'm sure maraming girls around listening to us, nanonood ngayon. Meron na bang nagpapatibok daw ng puso ni Zen? So far ngayon, wala. Uy, naku, open pala, girls. So, you're single. Tayo dyan, ma'am. Focus, ikaw ba, parang wala muna bang love life? Talagang focus ka lang sa sports and your career? Or, pwede naman nating pagsabayan, diba, ang career and love life? Yes, pwede naman. Pero dumating ba? Meron ka ba mga naging relationship din? How was it? Yes po. Oo. Meron bang naging problem? Like, siyempre, or into sports din, yung iyong naging love of my life? Or nagkaroon ba ng problem sa ganon? Kwentuhan mo naman kami dyan, Zen. May ako na, pero hindi supportive ba sa sports. So, okay. Kasi sa sports talaga tayo, gusto niya mag-stop tayo sa sports, pero hindi naman po pwede yun. Yun, yung mga ganyang mga kaya hindi nag-workout. Yes po. Siguro dapat ang kukunin mo someone into sports din, diba? Wala ka ba na mga nakakasama or mga ka-buddy mo na pwedeng, namilit? Ayun. So far ngayon, wala pa naman po. So focus lang muna sa career. Yes po. Oo, ayun. Siyempre, focus muna tayo. Mas maganda. Para sa sarili. Tama, oo. Zen, ano yung mga naging challenges mo or struggles na napagdaanan mo habang, tinatahak mo yung larangan ng sports industry? Yung preparation talaga. So, yung example, money support, yun. Kasi mag-training ka, ma'am, kailangan mong gumastos. Yes. Yun. Sometimes, magkaubusan ng pera kasi tumutulong tayo sa pamilya natin. Kailangan mo talagang kumain ng sakto para sa kondisyon ng katawan mo. Bibili ng energy drinks para sa performance mo. Yun. So far, yun lang naman. Yung mga struggles. Yung syempre financially. Kailangan. Oo. You've mentioned, syempre yung pagkain. Before yung pagkain, yung mga iniinom mo, meron ka bang ritual, Zen, na like, this is the food na kailangan mong kainin para swerte ka or para malakas ka? Para magpapanalo sa akin Or do you wear something na pampaswerte sa'yo? Meron ka bang ganon? Naniniwala ka ba doon? Pag may competition, ma'am, yes po, mag-carbo loading tayo. Oo. Pasta, yung mga potato po. Yan ang kinakain mo. Manok, yung mga itlog. Yun talaga. Yun. Dapat talagang vegetables, yun. Meron ka bang yung favorite outfit mo na pampaswerte mo? Meron. Feeling mo na kapag ito suot ko, swerte ako, sigurado panalo ako sa laban.
ah, Wala naman. kasi halos lahat naman nananalo ako ba. Nice. So, okay lang naman. Basta you're in good condition, di ba? Ayan. Tapos iba kasi ako man pag nasa tournament na, yung confident level ko ba, Iba na. medyo maging iba. Yung, hindi ako matatakot, gusto ko talagang mag-champion, gano'n. Siyempre, kailangan kasi kapag nasa competition ka, kailangan buo yung loob mo, naka-mindset ka na mananalo ka, 'di ba? And confident Yes, ka ma'am. that you'll get the crown. Parang ganun, confident. Beautifully. Yes, ma'am. Oo, with the Yung heart. parang, Sports-minded. Sports-minded. Marami sa atin ang gustong mapunta sa sports, but parang minsan natatamad tayo or kumisa naman naiisip natin hindi naman ata sa akin yung sport na yun kasi hindi ako marunong Wala akong sports, 'di ba? So, very important, sabi nga nila kapag ikaw bata pa lang, we encourage the kids na to be into sports. Iba kasi ang sport na yun ang nakahiligan natin Like Zen na hindi lang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ang kanyang sports. Sasabihin mo lang, kaya niyang gawin. So, kaya rin natin pala na napakaraming sports, lalo na ang ating mga kabataan. Kaya sa mga kabataan na nakikinig po dyan, ako, eto, isa sa mga magandang modelo at talaga namang sports-minded na masasabi natin, itong si Zen. Zen, kanina nga, bago tayo pause for a break, meron ka bang yung talagang masasabi mong biggest influence mo or role model na pagdating dito sa iyong sports career? yes po, meron. Sino? Yan yung father ko po na nagtatrabaho sa labas. So bata pa lang ako, makikita ko na kasi yung mga maglalaro siya ng basketball. Oo. So pinapadalhan niya kami ng mga pictures, tapos tumatawag siya. So ini-encourage naman niya ako sa mga sports. So yun, nasa labas siya, nagtatrabaho. Engineer po siya. So yung pagka-engineer niya po, doon ako na-inspired na maging engineer. So your dad is an OFW? Yes po, po. Engineer din siya. The same like you, mechanical engineer din? Yes po, mechanical Mga engineer. pala to, pamilya ng mga inyenyero. Engineer. Tapos yung the family of engineers. May kapatid din ako na naging engineer rin, mechanical engineer rin. So wala na nasa palang labat ng problema kapag yung may mga sasakyan o kung ano man yan, kaya nyong kalikutin kasi syempre mga mechanical engineers kayo, 'di ba? So kayang-kaya. Aba, wow. Meron. Salute to you, Kaya ha. natin. Ang kakatuwa naman. Talagang nakaka-inspire ka, Zen or Engineer Zen, ha, dahil sa mga achievements mo sa buhay. So talagang you're one of a role model na pwedeng dapat i-look up to ng mga kabataan natin ngayon, 'di ba? Dahil hindi kumbaga focus, discipline at kung ano yung gusto mo, yung passion mo, yun yung sinusunod mo. Eto, Zen, paano mo kinakaharap yung mga setbacks or defeats mo sa iyong career? May nagsabi kasi kaibigan ko na sometimes in life we have to accept defeat. So yun, dyan ako na siguro hindi lahat para sa atin. So may mga bagay talaga na hindi para sa atin. Yun. So ina-accept ko na lang. Tapos yun yung ginawa kong inspirasyon para magsimula ulit. Yun. Tapos mag-excel ulit. Yun. Yun po. Correct. Aside from sports, meron ka pa bang ibang pinagkakaabalahan? May negosyo naman medyo, pero nasa probinsya, pero hindi related sa mechanical. Iba pa. Iba pa. Iba. Oo. Yung livestock po, livestock farming. Uy, nice. Kailangan natin 'yan. Nagtataas na ngayon ng mga ang mga bilihin, 'di ba? Lalo na ngayong magpapasko. Zen, katulad nga ng sinabi ko kanina, maraming mga kabataan ang kailangan maging kagaya mo, 'di ba? Isang professional, not just a professional but achiever pa. So, what's your message
to those kids, to those aspiring to be like you? How to be you daw, Zen? So sa mga kabataan na nag-training ngayon wala pang sports, siguro mag-sports na kayo kasi dito kasi tayo mag-enjoy lalo na yung pag-boring yung weeks natin, days, boring yung life. So mag-engage tayo sa sports kasi syempre maging healthy tayo. Tapos aside from being healthy, makatulong tayo sa ating pamilya. Tapos pag-graduate natin, magagamit yun natin sa sa actual life, sa trabaho natin yun. Correct, oo. So, may mga offer na hindi ka mag-expect na pwede pala nang dahil sa sports. Yes. So, yun. Ang dami nating pwedeng makuha sa sports, Zen eh. Socialization, determination, discipline, health. Kumbaga, ando na, isang package na eh, di ba? Kapag ikaw ay into sports talaga, just like you. And yun nga, ikaw ba, open ka? Like for example, may mga kids dyan, lalo na yung mga nakikinig na mga kids natin ngayon, mga kabataan, or not just kids, but also yung mga who wants to enter into sports. Are you welcome na mag-train sa kanila? Kano kung kasi syempre minsan, naku, mahal po eh, wala kaming pera, wala kaming... Are you open to that na to help them for free? Zen? Yes po, for free. I've been doing it since like 2010. Nagtuturo na tayo ng mga kabataan. Paano gagawin daw nila pag gusto magpa-train sa'yo? Baka ang dami namang girls, pati mga girls magpa-train. You can invite them. Can you invite them, Zen, in Cebuano? We have a station in DYRB Cebu. Ayan. So napapakinggan tayo doon sa DYRB Cebu. So you can invite them in Cebuano para sa mga kabataan po na nakikinig, especially dyan sa Cebu. Zen is very welcome to help you. Go ahead, Zen. Hi sa mga taga Cebu. I'm here, Kuya Zen. Willing ako mo train ninyo for free since nag-learn ko sa sports na to for free. So I'll teach you for free. So just message me on Facebook na lang, Zen Pasible. So then we'll set a schedule and then puntahan ko kayo. Yun, sa aking vacant time, sa day off ko. Yun. Wow. Thank you so much in advance to you, Zen, for having a good heart also. Pagiging sports-minded, having a good heart. Lahat na talaga. Wala na akong masabi pa. Pero hindi pa tayo natatapos dyan, Zen. Marami pa akong gusto itanong sa'yo. Pero ang mga tanong naman muna ng ating mga listeners ang ibibigay ko sa'yo. Kulang na lang daw, girlfriend, Zen. Pero eto na. Let's get ready, Zen, sa ating Slam Book. Slam Book. Slam Book. Sabi ni Maricel Colonio, Zen, ano pong mas mahirap, Muay Thai or Arnis? Yung sa Arnis, months, katulad din ng Muay Thai, months of preparation. Sa Arnis kasi, yung full contact nila, may mga paddings tayo. Mga pads, armors, headgears. Sa Muay Thai, physical talaga ba? So, suot mo lang gloves, gano'n, tapos bugbugan kayo dyan. So, yung mas mahirap yung Muay Thai kasi full contact sparring talaga. Oh. Kasi yung Sipa, lahat full combat diba? Combat sport talaga yung Muay Thai diba? Yung Arnis kasi, I think nakapag ko ng Arnis during my college days. Ang naalala ko yung dito, neck, tapos tama ba? Tama ba yung positioning ko? Zen? Ano ba yung proper? Sa Arnis nga, can you tell us? Sa, diba, parang, tapos ang pinaka-last nun, I think sa tummy, yung pinakatusok. Tama ba ako? Ano yung, tama. So, dapat head, neck, tama ba ako? Body, and then last sa chan. Can you show us? Can you lang para lang then for the benefit of our viewers yan dito. Papaano yung right kapag sa Arnis ka? So, yung we have basic strikes. Yung 12 strikes namin. So, yung 12 strikes by angle kasi yan. So, from stick ma-apply mo sa kutsilyo, ma-apply mo sa empty-hand. Okay. So, angle. So, coordination of movement, balance. So,
dyan magsimula lahat. So, everyday ka mag-basic. Tapos, maging muscle memory. Tapos yun everything will follow po. Ayun, ganun pala. Sa Muay Thai, kapag ba yung positioning doon, it's like a boxing din? Kasi yung turo ni Carlo Paalam, I remember, di ba? Yung isa pala is parang yung isa nakatakip sa mukha mo, yung isa pang jab. And the same thing with, rin ba, Muay Thai? Ganun din ba? Yes. Paano yung proper positioning din? Ganun din? Or ganun? Ganun sa inyo? Ganun. Ayun. Yes. So, both parang boxing rin. Close fist, parang boxing din. Yes. Protect yourself at all times. Yun. Dapat, naka-cover ka. Tapos, mabilis, no? Yun. Yun, katulad ng boxing. And then sa body, paano yung mo doon? Ano yung unang dapat na gagawin mong kick para sigurado meron ka ng points? Siguro, inside leg kick. So, sipa sa paa. Yun, sipa sa katawan. Pag kaya mo, sipa sa mukha. Pwede. So, paa, katawan, tapos pag abot ng mo, kailangan ba long-legged ka dyan? Zen? Paano kung short-legged ako? Short-legged yung Pwede, okay din ba yun? Makakalaban ka pa rin ba? Or talagang advantage of having a long-legged? Long legs. Long legs ka, advantage yun. Pero pag, example, hindi ka long legs, basta flexible ka lang, pwede na yun. Goods na yun. So, marami namang, ma'am, matatangkad na tinatalo lang ng na maliliit. Maliit. Halika mag-sparring tayong dalawa. Si Ann matangkad Basta well-prepared ka, stretchable, yun. Pwede sa lahat. Balikan ko yung arnis. So, hindi lang kung hindi available yung arnis, you can use the ibang yun nga, sabi mo, you can use the knife. Ay, ano yun? Knife, ballpen, kahit anong mahawakan mo, pwede. Pwede, basta marunong, alam mo lang yung pag ganun, movements. Opo. Kahit nga cellphone mo, kung gusto mong ipalo, pwede ipang. Basta yung kailangan ko malaman yung proper na Zen yung katulad nga nun na sinabi ko kanina. So yun din pala yun. Sundin ko lang yun. Dagdagan ko lang yung natutunan ko nung college. Yun, pwede yun. Basta training lang po, ma'am. Kailangan tuloy-tuloy lang dapat. So proper movement. Ayun. Yeah, nice. So at least may natutunan tayo, at least on both sides of Muay Thai and Arnis, the difference. At least alam natin din na hindi lang basta, syempre pag sinabi nating Arnis, yun lang yung nasa isip natin meron stick na hawak So you can use everything. And pwede yan na pang anong tawag dito, panglaban mo. 'Di ba? In case, syempre nasa yung hindi maganda, pwede mo siyang panglaban. Alright. Si LB Reyes, may paborito po ba kayong quotes sa sports? Yung kasabihan. No guts, no glory. Tama naman. No guts, no honor. Correct. Kung wala ka namang guts dapat buo kasi yung yung guts mo na lalaban. Pag lalaban ka tapos matatakot ka lang, parang 50% talo ka na. Dapat buo yung decision mo, yung lahat, di ba? Matapang ka. Yung buo yung loob mo. Yes. Pagiging fearless ba yun? Yung baka, yung ganon. Correct. No guts, no glory No po. guts, glory. Tama. RJ Sales says, ano po yung natulong sa inyo ng sports sa pagkatao nyo ngayon? Well, ang laki ng tulong. Nagsimula sa Arnis. Imagine na nakatapos ako ng pag-aaral nang walang binabayaran. That's nice. Tapos, nakapunta ako sa iba't ibang lugar sa Pilipinas nang dahil sa sports. Estudyante pa lang ako, may pera na ako dahil sa sports. Yun, binibigyan tayo ng allowance. Yun. Tapos, madadala talaga mo yung pagka-disiplinado mo. Kahit madadala saan. mo sa kahit saan. Oo. May sa ibang bansa ba, have you ever been to other countries na nakipag-compete ka din, Zen? Wala pa po. Siguro, yung world tournament natin sa Arnis,
iba't ibang bansa pumupunta sa Pilipinas. So, sila yung pupunta dito. Okay. Si John Rondal, sabi niya, paano niyo po na-handle kapag natatalo kayo sa isang malaking game? I-accept mo na lang kasi yan talaga ang buhay. Nasa taas, nasa baba. Correct. Oo. Ito kapangalan mo si Zen Bascon. Alam mo, hindi naman natin masasabi, Zen, na may mga tao talaga. Especially, I believe you're also doing vlogs, di ba? Nagbablog ka rin. Yes po. Konti. Alam mo, pag athlete ka, 'di ba? Lumalaban ka sa competition, tapos yan nagba-vlog ka pa. Hindi mo maiiwasan na may mga bashers, 'di ba? May mga talagang magnenega pa rin sa iyo. Alam mo 'yung kahit na you're doing your best, giving your best, pero meron pa ring mga people will judge you. Meron ka bang basher? And how do you handle it? As martial artist po, ma'am, kailangan nating mag-blend sa mga tao. Yung pinagpasensyahan ko na, hindi ko na lang pinapansin. Kung ganyan sila, okay, ganito ako. Basta ako. Masaya sa ginagawa mo, no? Yes po. Tapos focus sa for the future na mga laro. Yun. Yun Si Erin Pascua, balak niyo daw po ba sumali sa national team? Balak mo daw ba sumali sa national team? Yes po. Siguro, yung lang, may mga qualifying tournaments tayo for national team. Kaso hindi tayo sali kasi may mga laro tayo sa mixed martial arts, jiu-jitsu. So, maybe soon. Pero yung national team, kakilala rin natin. Ayun. So may mga estudyante nga ako na nasa nasa national team na. Yes po. Philippine national team po. That's good. Tapos syempre yun nga ikaw ang nagturo, nakaka-proud yung ganun, no. Zen, do you think yung pagkakaroon ng maraming sports ang dahilan kung bakit ka makakasali or makasali sa national team para makasali ka sa national team, or doesn't need that? Bakit or kung bakit hindi siguro, ka makasali kasi nga ang dami mo ng sports hindi mo na matutukan lahat. Pwede naman nating isa-isahin lang. Pwede naman mag-focus ka sa isa. So, kasi naka-schedule na kasi yung mga tournaments natin. So sometimes mag-insert yung isa, hindi tayo pwede dito kasi nakapag-commit na tayo sa example, ganitong mga offer na laro. So, yun, hindi na lang ako magsali sa iba. Yun. Ayan, nako, alam mo, Zen, sobrang thank you kasi ang dami mong mga sinagot na katanungan namin sa'yo. Kasing dami rin ng sports na meron ka, na active ka. Pero hindi pa tayo natatapos dyan dahil we'll proceed now to our Fast Break. Fast Break. Fast Break. Fast Break. Are you ready, Zen? Yes, ma'am. Okay. Always yun. Paboritong sports sa lahat ng sports na nilalaro mo? Arnis. Defense or the offense? Offense. Pinaka-memorable na laban? Philippine National Game. Laban o bawi? Laban. Sinigang o adobo? Sinigang. Anong di mawawala sa iyong dasal? Family. Matalino o madiskarte? Madiskarte. Sexy o maganda? Maganda. Kung may ililigtas ka sa isang laban, girlfriend mo or kaibigan mo? Bot. Pwede yung dalawa na lang. Bot na lang. Favorite fighter of all time? Manny Pacquiao. Manny Pacquiao. If magkakaroon ka ng superpower, anong superpower ang gusto mo? Bakit? Siguro, Superman. Yun. Yung ganun. Makatulong tayo sa mga tao. Yun. Complete the sentence. Kakayanin ko ang lahat para sa aking blank. Para sa aking pamilya. Yun. Para sa lahat. Lights on or lights off? On. Describe yourself in one word. Ready. Thank you so much, Zen, our engineer Zen, for answering our question. And again, for being a good sport. Ayan, maraming salamat sa iyo, ha. At maraming kabataan ang na-inspired
na maging kagaya mo at marami pa tayo ma-encourage na maging kagaya mo na sports-minded talaga na masasabi natin. Ayan. Thank you so much for sharing your time with us. Alam namin na sobrang busy ka but then you find time for us. Kaya maraming salamat sa'yo. Zen, your final message sa ating mga tagapakinig, inspiring message na sa ating mga aspiring athletes also that want to be like you. Continue lang sa mga ginagawa nyo. Tapos kung saan kayo talaga masaya, ipagpatuloy nyo yan. Yun. So, focus lang, focus. Nandyan yung Panginoon, magdasal kayo lagi. So, hindi natin i-expect na yun, bibigyan pala tayo ng yung gantimpala na hindi natin inaasahan. And batiin mo naman, Zen, yung ating mga kababayan dyan sa Cebu. Pasalamatan mo yung mga suporta na binibigay nila sa'yo. Yes, sa mga tanan nga taga Cebu, siyempre sa family ko, sa pamilya na ako, sa mga friends, o sa mga tanang naminaw, thank you sa pagsuporta. Yun. So all parents, encourage your sons and daughters na mag-sports kasi may future sa sports. Maganda dito. Nako, sobrang thank you ha. Salamat sa time mo. May gagawin ka na ba ngayon? I mean, meron ka training? Siguro balik ako. Nasa dagat kasi ako ngayon, ma'am. Oo, kaya nga naka-rash guard ka. Opo. Water so, sport. puntahan ko yung mga tauhan ko doon, mga alam mo, oo, gusto ko matutunan scuba diving. Scuba diving? Pwede. Kaya lang parang may asthma ako, parang takot ako. Pwede ba yun? Pwede. Pwede. Naman. Kailangan lang may trap. Mga professional trainers naman tayo, instructors. Ayun, dapat tinanong ko pala yun kanina, no? Kasi na-miss ko yung water sports, kapag ba may hika ka or meron ka, pwede ka pa rin bang mag-scuba diving? Yes po, ma'am. Pwede pa rin. Pwede. Pwede. I see. Kasi, di ba parang nakakatakot, parang paano ka parang napanik ka? Pag nasa ilalim ka kasi ng dagat, kailangan ka talaga mag-relax yung katawan mo. So, better than yoga. Yun. Yung pagka-relax mo sa yoga, mas dapat relax ka pa sa sa diving, free diving, scuba diving. Kailangan ba yung mga free diving, scuba diving, kailangan talaga magaling ka mag-swimming? Yes po. Yes po. Paano kapag hindi ka marunong mag-swimming pero you want to try water sports? Pwede pa kaya? Pwede naman, ma'am. Ito, may life vest naman tayo. May mga guests nga ako na Japanese na hindi marunong lumangoy. So, tapos nakapag 15 meters sila sa ilalim. So, talaga? Pwede na. So, pwede. So, pwede pala. Pwede. Sige. Pwede yun. Oo. Kaya pupuntahan ka na lang namin dyan, Zen, ha? Para magpapaturo kami sa'yo. Thank you so much, mga kabahagit kawan. And thank you so much, Engineer Zen Pasible, sa pagsama sa amin dito sa Sports Minded. Ayan. And also, thank you, FinCotton, sa ating sponsor. Until next Saturday, mga kabahagit kawan. This has been Kathy G. Always remember, as Team Notke says, hard work beats talent when talent doesn't work hard. Good day, everyone. Thank you, Zen.